Attorney John Rex Lodianco. Attorney, good morning. Magandang umaga po, Sir Rod, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Good morning po. So, 95% ibig sabihin, attorney, tuloy na talaga. Wala na po pwedeng humarang rito para sa pagsasagawa ng BSKE on November 2026. Alam niyo po, Sir Rod, ang pagsasagawa po nito sa November 2, 2026 ay bunsod ng batas, Republic Act 12232. Kaya po hanggat walang bagong batas, ang COMELEC po ay tuloy na tuloy sa paghahanda po. Alam niyo naman po yan, ayon sa ating saligang batas, ang pagtatakda lang ng batas ang makapagsasabi kung kailan magkakaroon ng halalan sa barangay at SK po. Opo. Yung 95%, particular ano ho rito ang mga natapos na sa ginagawa ninyong paghahanda? Yung pong mga procurement po natin ang gagamitin. Unang-una na nga po, tama yung nasabi niyo, yung balota. Kaya po maaga na namin na-imprenta yan dahil magkakasabay-sabay nga pong halalan. Sa September 14, may BARM elections po tayo. Tapos, less na naman, November 2, agad na agad itong BSKE. So, dahil po maaga na tayo nakapag-imprenta ng mga around 69 million para sa barangay, around 23 million para po sa Sangguniang Kabataan, ang imprenta na lang po namin yung nadagdag ng mga botante magtatapos na po yung ating registration sa May 18. So, kaunti na lang po yun. Kaya namin tapusin ng halos 2 linggo na lang po yan kung ilan man po yung madadagdag. Sa registration ng mga bagong botante, tapos na rin, attorney. Sa May 18 po magtatapos, Sir Rod, At nais po namin balita sa inyo na ang natanggap na namin applications nasa mahigit 4.5 million kung saan mga around 1.5 million po dyan bagong botante para sa barangay, around 1.5 million bagong botante po sa SK at yung pong karamihan po ng natira dyan yung pong mga dating na-deactivate na ngayon po ay bumabalik na, kaya halos 4 na milyon po talaga yung karagdagan ng mga botante po natin dito sa BSKE. So ano to, nadagdagan, attorney? Yung mga bagong botante? Tama po kayo, nadagdagan po. Meron mga nagparehistro para sa barangay, may nagparehistro para sa SK, tapos yung mga dating hindi na nakakaboto po kasi dahil natanggal sila sa listahan, hindi bumoto ng ng 2 eleksyon o higit pa, bumabalik na po sila. So dagdag din po yun, kat ituturing natin dagdag po yun. So etong pag-increase na mga bagong registered voters, ano sa tingin ninyo? Ito ay may kaugnayan para sa yung interest, di ba, ng mga panibagong botante para sila ay makapag-participate sa nalalapit na BSKE? Tama po, mataas po ang interes Yan po nakita namin. Mataas ang interes sa makilahok, mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na natanggap namin na applications sa history ng COMELEC po. Pinakamataas na po ito. Ito yung pinakamataas sa history ng COMELEC. Kasi di ba ilang beses na rin na-postpone yung BSKE at ngayon lang uli magkakaroon ng eleksyon. Tama po, Sir Rod. Kung matatandaan nyo, supposedly December po sana ito ng 2025. Kaya po nagbukas po kami ng registration. Kung matatandaan nyo, sometime in July, 10 araw. At sa loob po ng 10 araw na yan, naka2 milyon na aplikante po kami. At nung napospon nga po, binuksan muli noong October, ito tatagal hanggang May 18, nakaka 4.5 million. Baka nga po umabot tayo ng 5 million dahil po alam naman natin, Pilipino, mga last days ng registration ay dadagsa. Oo. Kasi sa barangay talagang ang nangyayari pa minsan diyan yung tinatawag nilang hakot hakot botante. Hindi kaya may mga ganun ho ba kayong mga na monitor na aktibidad na may mga ginagawang pangahakot para dalhin sa COMELEC at irehistro itong mga bagong botante? Wala naman ng ganun. So, wala naman po. Pero nakikita po namin na talagang meron dumarating na grupo. Basta ang importante po sa amin kasi yung nagpaparehistro, kwalipikado. Kaya nga po talagang tinatanong sila, hinihingan ng dokumento para masiguro natin na wala pong flying voter, walang hindi qualified na makasama po sa ating pagboto. Well, sinasabi nyo nga, attorney, ito ay first time in history na nagkaroon ng ganito kalaking botante
'di ba? Na gusto mga mag-participate ngayon sa BSKE. Well, inaasahan nyo rin na magiging malaki yung turnout sa eleksyon. Tama po. Tama po kayo. Oo. Talagang nakikita po namin yan na pag mataas po yung application sa registration, ganun din kataas po yung voter turnout. Ano? Oo. Sabi nga po namin, talagang normally nangyayari ito pag presidential elections. Pero ito, barangay elections pa lang nakikita natin. Sana po talaga mag-translate sa mataas na voter turnout pagdating po ng November. At ito po, kung matatandaan natin, November 2. So immediately after po ng ating undas. Ano? Kaya mukhang ang gusto po ng ating Kongreso, dahil alam nila na maraming uuwi sa mga probinsya, ganun din. Habang nandun sa probinsya, doon na rin boboto at magkaroon po ng mataas na voter turnout. Sana nga po ganito ang mangyari. Oo. So, kailan ho ang mag-uumpisa yung election period? Ang ating pong election period magsisimula po ito ng sometime in 30 days before, so around September po 'yan. Kaya nga po kaya po itong ating paalala po sa ating mga kababayan, pagtungtong po ng ating October 3 po October 3 ito. 30 days before, pagtungtong ng October 3, pagdating po ng hanggang November 9, meron po tayong tinatawag na election period, gun ban na po yan. Para rin po sa ating mga kababayan na nagnanais tumakbo, yung magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy, yan po ay gagawin natin mula September 28 at tatagal lamang hanggang October 5. At yung pong pangangampanya, dahil nga po kayo nakapag-file na ng COC, ituturing po kayong kandidato na. So bawal mangampanya except sa mga araw na babanggitin ko, mula October 22 hanggang October 31. Dahil yung November 1 at November 2, bawal na po mga kampanya. So yan po yung ating mga inaasahan po na mga periods para sa ating BSKE. Opo. Pero sa ngayon, yung mga may interest na tumagbo para sa November 2 BSKE, pupwede pa silang magpakitang gilas. Opo, Sir Rod. Wala pang paglabag. Wala pa po dahil wala pa po tayong maituturing na kandidato po dahil hanggat walang filing ng COC. Ang pagkakaiba po kasi nitong barangay TSK elections, manual elections po ito Omnibus Election Code. So pag nag-file lamang ng COC tsaka maituturing na kandidato, dito po bawal yung premature campaigning. Hindi katulad ng ating national at local elections, yung ating midterm at yung ating presidential elections, kahit na nag-file na ng COC, sabi ng batas mismo Section 15 ng Republic Act 9369, hindi pa rin sila kandidato. Kahit na nag-file na sila ng COC. Pwede pa rin silang Tama po. On the day 1 Makampanya. pa lang, unang araw ng kampanyahan pa lang sila maituturing na kandidato. Pero sa BSKE, mula po ito sa pag-file natin ng September 28, halimbawa nag-file ka na, kandidato ka na, huwag ka nang mangangampanya. Bumalik ka sa pangangampanya sa October 22 na. Ayun, oo. Kasi sa ngayon, ang obserbasyon ko ang dami ng mga talagang nagpaparamdam na sa kanilang mga kabarangay na sila ay may interest na tumakbo at maging susunod na lider. Wala namang masama doon. 'Di ba? Kung ang intention talaga para magsilbi sa barangay, 'di ba, Attorney? Tama po, kung talagang tunay na paglilingkod. Alam naman po natin, very aware. Bukas na po ang mata ng ating mga kababayan at nakikita nila ang kanilang mga ginagawa. Oo. At wag nilang gawin dahil sa napakahirap ngayon maghanap ng trabaho, ang ginagawa, tatagbo para magkakaroon ng hanap buhay. Opo. Tama po kayo. Una sa lahat Pwede na to. Mas maganda tong hanap buhay. Una po sa lahat, talagang mataas ang pagdedemand ng accountability ng ating mga kababayan. Nakikita po namin sa social media, dumarating nga minsan sa punto na inaaway yung kanilang mga barangay officials para mag-demand ng public service. Correct. Ito ay para sa kabatiran lamang ng ating, lalo tigit yung mga gustong tumagbo. At syempre, para sa mga botante na rin. Ano ba yung mga kwalifikasyon, requirements, para sa mga gustong kumandidato sa BSKE?
para po sa ating barangay, dapat po at least 18 years old, nakatira doon mismo sa barangay sa loob ng isang taon. Ang pinagbibilang po natin dyan ay yung November 2. So dapat naka-isang taon na nakatira po dyan. Siyempre, Filipino citizen po. Dapat po registered voter, dapat po able to read and write. So ganyan ka-basic po yung kwalifikasyon para po sa barangay. Para naman po sa ating mga tatakbo bilang SK chairperson at miyembro ng kanyang konseho, kailangan po nasa pagitan kayo ng 18 years old at hanggang 24 years old lamang. Hindi pwedeng lumampas kahit ng isang araw dahil yan po ang sinasabi ng batas, yan ang sinasabi ng ating Supreme Court sa Garvida versus Comelec. So paalala po muli, ganito po yan ha. Ang ating pong halalan ay November 2. So yung November 2 po lagi ang binibilang pagdating sa edad, pagdating sa bilang ng pagiging resident po. So sa pagpara po sa ating SK, ang makatatakbo lamang po sa mga nabanggit na posisyon ay yung mga pinanganak sa pagitan po ng November 2, 2002 hanggang November 2, 2008. Dahil kailangan eksaktong 18 at hindi lalampas ng eksaktong 24 years old. Bagamat ang boboto po sa kanila ay nasa pagitan ng edad na 15 years old hanggang 30 years old. Ganyang kahigpit po pagdating sa edad. So paalala po sa ating mga kababayan pagdating ng November 2, yung pong 15 to 17 years old, isang balota po ang matatanggap ninyo. Kayo'y boboto para sa SK. Yun naman po mga kababayan natin na nasa pagitan ng 18 hanggang 30 years old, dalawang balota po ang ibibigay ng COMELEC sa inyo. Isa para sa SK, isa para sa barangay. At yung 31 years old pataas, isang balota po yan. Dahil hanggang 30 years old po, itinuturing ng batas na kabataan pa rin po, Sir Rod. Opo, opo. Okay, yung mga mananalo sa darating na November 2, 2026 BSK elections, ito ay sasailalim na sa panibagong batas kaugnay sa kanilang termino. Tama ho ba, Attorney? Tama po, ayon din sa parehong batas, Republic Act 232, ang termino po nila ay magsisimula ng December 1, 2026 at 4 na taon po silang maninilbihan hanggang December 1, 2030. Ay paumanin po, na dati ay 3 term lang. Tatlong taon lang. Tatlong taon po. So first time ito na magsisilbi ng 4 na taon. Dito Tama po kayo. Dito sa binabanggit nyo ng Republic Act 232. Opo. Okay. At kanina po, napag-usapan natin yung qualification. Meron po akong hindi nabanggit patungkol sa SK. Meron pong tinatawag na anti-political dynasty requirement para sa mga SK. Anong ibig sabihin nito? Yung mga tatakbo po ng SK at chairperson at kagawad ay kailangan walang kamag-anak by affinity or consanguinity, yung dugo o kaya po ay sa pamamagitan ng kasal up to the 2nd degree na namumuno. Halal doon sa kanilang barangay, halal sa kanilang bayan o lungsod, halal sa probinsya o kaya sa national position. Disqualified po kayong tumakbo kapag kayo may kamag-anak na nakaupo na nabanggit po. Linawin natin yan. Yan, magandang magandang pag-usapan. First time din ito, ipapatupad ngayong eleksyon. Tama ba itong anti-dynasty sa SK? Second time na po dahil na-implement na po natin noong 2023 po. Okay. Paano? Pag may kasabay siyang tumatagbo, okay, bilang barangay kagawad, tatay niya, tapos siya tatagbo ng SK, pwede ba yun? Pwede po dahil hindi pinagbabawal ng batas. Ang pinagbabawal lang po yung siya'y tatakbo nang meron ng naunang nakaupo na kamag-anak po niya up to the 2nd civil degree. Oo. Barangay captain, yung kanyang ama, patapos ng termino. Pwede siya. Pwede po yung SK, chairman. Opo, kasi nga po ganito, bawal po yun dahil ang sinasabi sa paglalagak ng COC, dapat wala kang kamag-anak na nakaupo. Kaya ang nakikita po namin, ginagawa po nila dyan, bago dumating yung filing ng COC, nagre-resign po yung mga kamag-anak nila na nakaupo sa pwesto. Ayun, yan ang mga dapat talagang ipaliwanag sa publiko. Napaka-importante yan lalo tigit sa barangay, sabi nga nila, kung sino ang maraming kamag-anak, sure ball na yon. Ganun ang nangyayari. Diba? Nakikita rin po namin yan po. Opo. Kaya ang dami ding mga tumatagbo, pamilya, dahil malaki yung pamilya nila dun sa barangay. Hindi may iwasan yan. Tama po kayo.
Opo. So, ulitin natin sa Republic Act 12232, first time ito yung mga mananalo na magsaserve for 4 terms. Yes po, for 4 years po 4 ang kanilang years. termino, dating 3 years. At sa para po sa barangay, meron po sila pwedeng tumakbo for 3 consecutive terms po. Ngunit para sa SK, kahit po nasa qualified pa sila sa edad, hanggang isang termino lamang po ang pagtakbo ng mga SK at kanilang kagawad po. Opo, ayun. So, malinaw yon. Alright. So, anyway, dito naman sa panukala na nais i-postpone ang BSKE dahil nga sa crisis daw na nararanasan ngayon at sa tingin ng ilang mga mambabatas, baka magiging mababa yung turnout dahil nga November 2 yan. Plus mataas yung pamasahe ngayon, baka yung ilan hindi makakauwi no, sa kanilang mga probinsya para sa undas at nagtitipid. Pero sabi nyo nga, first time in history na napakalaki no, yung mga bagong botante ngayon. At sa tingin ninyo, ito ay may kinalaman para sa nalalapit na BSKE. Well, kung ito ay maipapasa, sa tingin ninyo, maihahabol pa ba, attorney? May panahon pa ba para talakayin and to postpone yung barangay elections? Malapit na, November. Sabi, at saka sa panig ng COMELEC, 95% na pala kayong handa eh. No po, sa tingin po namin kung gugustuhin po nila, kaya po talaga. Kailangan po talagang kilalanin natin na ang kapangyarihan ayon sa saligang batas na magtakda ng petsa ng halalan para sa BSK talagang nasa Kongreso. At least in a way, nasa ating ehekutibo kung pipirmahan din po ng ating Pangulo yung naturang panukalang batas. Ganun po talaga. Pero kami po sa COMELEC, sabi rin po pala, isa sa reasons para daw po yung malaking pondo ng BSKE magamit para sa ating krisis. Sabi naman po namin, talagang gano'n, kapangyarihan nyo, pero kung iisipin din po natin sa isang banda, talagang nananawagan na rin ang ating mga kababayan ng halalan. Ikalawa, kung ipapospone pa po natin yan, kung iniisip natin na makatitipid tayo, medyo hindi po tayo makatitipid. Bakit? Dahil pag yan po ay nilipat lamang natin ang ating petsa, sabihin natin sa 2027, maaring nagamit mo sa anumang paraan yung natitirang pondo. Pero magbubukas po muli ang COMELEC ng registration, madadagdagan ang ating botante. So by the time na maghahalalan muli tayo, mas dumami ang botante, kailangan dumami ang presinto, dadami ang teacher na maninilbihan, mas malaki po ang gastos. Ayun. Alright, attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Message nyo na lang po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Rod, sa ating mga kababayan na nakilahok na sa registration. Maraming salamat po sa inyo. Ngunit paalala po sa mga hindi pa nagpaparehistro na mga talagang kailangan ng magparehistro, hanggang May 18 lang po tayo, wala na pong extension nito. So samantalahin po natin na ngayon, nabukas pa ang ating registration. Sana naman po, huwag magsiksikan sa huling araw. Muli po, ang inyo pong COMELEC ay laging handa sa pagpapatupad ng ating batas. Asahan po ninyo ang ating transparent, orderly at credible elections pagdating sa barangay at SK. Maraming salamat po, Sir Rod. Thank you very much. Attorney John Rex Lodianco, mga kasama ang tagapagsalita ng Commission on Election. Kaugnay sa ginagawa po nilang preparasyon para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election